Welcome back mga ka-difficulties. Kumusta kayo? May gagawin tayo uli. Ito ay shoutout pala kay Sir Bilyo Lariosa from Cavite. So pinadala pa to sa Lalamove dito, medyo malayo-layo. Itong isa, yan, ang brand niya ay Predator Alien Tech. So 250 ampere. Ito namang isa, Mitsubishi. Ang issue nito, itong isa, itong Predator, hina makatunaw. Kaya lang nung tinesting ko, okay naman, nakakatunaw naman. Siguro hindi lang na-adjust ng maayos dito sa yang control. Kaya hindi na natin gagawin to, na-testing ko na yan. Ito, ang gagawin natin, dahil lang sabi niya, wasak daw yung mga IGBT sa loob. Okay, so ito yung sinabi ni Sir Bilyo na yan, lipad yung IGBT. Yan, tuklap na yan. Tapos yung kabila, ganon din. Ayan o. So, durog siya. Yan yung tatanggalin natin. Siyempre, pag tinanggal natin yan, kailangan masuyod natin yung mga bias resistor na yan. Yung diode dyan. Check natin yan. Tapos bago natin lagyan ng panibagong IGBT yan, check natin kung nagbibigay pa ba ng pulse. Gamitin natin yung oscilloscope. Tatanggalin lang natin to sa dalawa. Ito. So, ito. Sunog din to. Papalitan natin lahat yan. Check natin to isa-isa. So pag na-check natin isa-isa yan, pagka wala na, papalitan natin yan. So sige, check ko muna tong check muna natin yung diode kung wala bang problema sa diode. Times 1 lang, no? Baliktarin. Okay, wala namang problema. Okay, so nakahang na, no? 30 ohms. Tapos 5.1 ohms. Tingnan natin, check natin gamit yan ng analog 30 ohms. Dapat tatapat to ng 3. Okay, open. 5 ohms. Wala na rin. Diode. Okay pa yung diode. Diode uli. Okay, hindi naman basta-basta nga sisira itong diode. Open. Open. Yan. So palitan natin yung 30 ohms saka 5.1. Kasi balik na, check natin yung 10K. Diba mataas yung leak. Kabila. Kabila naman. Uy. Tama na yung isa. Ayan o. Ito normal lang yung leak ng isa. Itong isa, masyado ng mababa yung leak, oh. Yan, oh. So sira na rin yan, papalitan natin yan. So tatanggalin ko lang lahat yan, tapos kuha tayo ng pamalit. So palitan natin to. Ito 5.1. Saka itong diode. So wala tayong kapares nyan. Madalas kasi ginagamit ito. So parehas lang to siya. So palitan natin ng dalawa chips na ipalit natin, tapos yung mga resistor. Shoutout kay Sir Jake. Ayan, nagamit ko na naman. Saksak. And power on. Yun. So may display na siya, hindi lang nakita nyo. Ayan, umiikot na yung fan. Check natin kung meron ba siyang reading. So, yan. Kabila. Yun. So, ibig sabihin yan, pwede na nating lalagyan ng IGBT. Auto. So, yun yung niya, waveform niya. Okay, so 45 kHz. So, usual nito 38 to 42, 46 sa kanya eh. Okay, so lalagyan natin ng IGBT yan. Tapos tetesting natin. Ayan, pwede paanda rin to. Check natin kung may output na ba siya. So doon sa magkabilang side. Ayan, yung totok natin yung camera. Ayan. Sukatin natin kung meron na ba siyang 50 to 70 volts. Okay, power on. Yan, umandar na yan. Tingnan natin kung may reading sa output.
Uy. Ayan na. Mababa lang palang output nito. Nasa 50 volts lang. Okay, so meron na siyang 34 natin. Adjust natin. Tapos, yan, nakaset na yan. Tingnan natin kung magwi-weld ba siya. Yun. Yun. Pasan natin. 100. Sana makatulong ng konti itong video na to. So marami na akong video nito. Siyempre, iba-iba ang brand, iba-ibang model, iba-ibang technique. So yun lang po. Maraming salamat. Shoutout sa lahat.